Napakasakit ng sigaw ni Aling Nena at tila yumanig ang buong silid kainan. Ang mainit na nilagang manok na may papaya at dahon ng sili, masarap sanang ulam, ay tumapon lahat kay Aling Nena dahil sa biglaang paghila ni Melissa sa kanyang braso. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na balat at usok mula sa braso ni Aling Nena na agad namula at nagkapaltos. Sa halip na tulungan si Aling Nena, pinagpag ni Melissa ang kanyang mga kamay, ang boses ay puno ng paghamak. Yan ang napapala mo, probinsyana! Nadumihan mo ang aking mamahaling sofa na 250,000 pesos. Siguraduhin mong malinis na malinis yan kung ayaw mong magkaproblema. Tahimik lang si Marco. Nahawak pa rin ang bewang ng kanyang kabit. Relax lang, mahal. Aksidente lang ng aking nanay. Sabihin mo na lang sa matanda na linisin niya. Hindi naman big deal. Pinanood ko ang pagpihit-pihit ni Aling Nena sa sakit habang ang mga walang pusong iyon ay nagtatawanan. Kumulo ang dugo ko. Kumuha ako ng baso ng red wine at ibinato iyon direkta sa mukha ni Melissa. Tantanan mo ang kakulitan mo at imulat mo ang iyong mga mata. Sa araw na ito, sinaktan mo ang aking ina. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ng iyong buong angkan ang lahat ng ito ng 10 beses. Ang bahay na ito ay akin. At ngayon, ang paghuhukom ay akin. Ngayon ay linggo ng umaga, at ang ginintuang araw ay sumisinag sa mga kalsada ng Maynila, mula sa balkonahe ng aking penthouse sa ika-35 palapag sa BGC. Sinisilip ko ang daloy ng maliliit na sasakyan na parang mga langgam, dahan-dahang gumagapang sa ibaba. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa aking buhok at balat, ngunit kakaiba, wala akong maramdaman na kapayapaan. Sa loob ko, may mga malalaking alon na nagbabanta. Isang malaking bagyo na malapit ng sumabog, handang walisin ang lahat ng pinagsikapan kong panatilihin at itayo sa nakaraang 5 taon. Ako si Isabela, 32 taong gulang. Sa mata ng iba, isa akong ganap na babae. Mayroon akong magandang karera bilang CFO ng isang prestihiyosong multinational company na may buwanang sweldo na umaabot sa 6 digits. Taglay ko ang isang matanda at seryosong kagandahan, ang sa isang babaeng nakatikim na ng lahat ng lasa ng buhay. At higit sa lahat, sa mata ng mundo, mayroon akong masayang pamilya kasama ang isang gwapo at galanting asawa at isang eleganteng biyenang babae. Ngunit tanging ang natutulog sa kama ang nakakaalam kung makatiba ang kumot. Ang magandang harapan na iyon ay isa lamang manipis na patong ng pintura na nagtatago ng isang matagal ng bulok na kahoy. Ang penthouse na ito, na higit sa 300 metro kwadrado at nagkakahalaga ng P100 milyon, ay bunga ng aking pawis, aking mga luha, ang walang katapusang magdamag na pagpupuyat sa pagitan ng mga numero, ang mga business dinner na sumisira sa aking tiyan. Ito ang pangarap ng aking buhay, ang lugar kung saan ko gustong dalhin ang aking sariling ina upang alagaan sa kanyang pagtanda. Ngunit, anong ironiya? Sa mata ng aking biyenan, isa lamang akong oportunista na nagkaroon ng swerte o mas masahol pa, isang makina ng pera. Kaninang umaga, hindi karaniwang abala ang bahay. Si Melissa, ang aking biyenan, ay bumangon ng alas 5 ng umaga upang utusan ang mga katulong sa pagdekorasyon ng bahay. Naka-burgundy silk dress siya, may kuwintas ng mga perlas na kasing laki ng hinlalaki. Nakatali ang buhok sa isang chingnon at naglakad sa bahay na may tindig ng isang makapangyarihang matriarch. Hoy, baluktot ang vase na iyan, ilagay mo ng bahagya sa kaliwa. At ang carpet na iyan, damihan mo ang pag-vacuum. Kung dumating ang aking mga VIP na bisita at makakita ng alikabok, ibabawas ko iyan sa inyong sweldo. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong malaking bahay. Si Marco, ang aking asawa, na antok pa at nakasuot ng silk pajama, ay may hawak na tasa ng kape habang nakasandal sa bintana. Humihikab habang si Valerie, ang aking hipag na 25 taong gulang, ay nakahiga sa sofa, nakatutok sa cellphone, humihuni ng isang uso na kanta. Paglabas ko ng aking silid, sinulyapan ako ni Melissa. May mapanuksong tono. Nako, manugang, tulog mantika hanggang ganitong oras. Importante ang araw na ito. Hindi mo ba naisip na bumangon ng maaga para ayusin ang pagkain at linisin ang bahay? O dahil ba kumikita ka ng malaki? Iniisip mong maaari mong pagsamantalahan ang iyong biyenan? Pigil ang aking hininga at kalmado akong sumagot. Ma, nag-hire na ako ng catering company at isang grupo ng mga profesional na waiters. Lahat ay nakaayos na. Magpahinga ka na lang at magpaganda. Isa pa,
Kagabi ay kinailangan kong ayusin ang isang urgent contract sa US at hindi ako nakatulog hanggang 3:00 ng umaga. Unawain mo. Huminga ng malalim si Melissa. Trabaho. Palagi na lang trabaho. Ang disenteng babae ay iniaalay ang sarili sa kanyang bahay. Ang kumita ng pera ay para sa mga lalaki. Tingnan mo si Marco ko, direktor ng sarili niyang kumpanya. Nabubuhay na parang hari. Hindi niya kailangang magpakamatay sa trabaho na tulad mo. Malinaw na ipinanganak ka para magdusa. Ngumiti ako ng mapait, walang ganang makipagtalo. Ang kumpanya ni Marco, kung hindi dahil sa aking mga capital injection, kung hindi dahil ako ang nagmamaniobra sa likod ng mga eksena, matagal nang nalugi ang ghost company na iyon. Ngunit nanatili akong tahimik upang protektahan ang imahe ng aking asawa. Biglang tumunog ang doorbell. Tiningnan ko ang relo. Alas, 6:40 pa lang ng umaga. Sino kaya ang ganoon kaaga? Biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang may maalala ako. Ma, tiyak na si nanay. Dali-dali akong tumakbo para buksan ang pinto. At tama nga. Sa harap ng malaking kahoy na pinto ay naroon ang maliit at payat na figura ng aking ina. Suot niya ang simpleng blusa at palda na kupas ang kulay kape. May panyo sa ulo at luma, plastik na sandalyas sa paa. Sa tabi niya ay 2 malalaking basket na puno ng mga produkto mula sa probinsya. May mga homemade longganisa, kesong puti, at higit sa lahat, 2 hawla na may mga manok na maingay na kumakak. Nang makita ako, lumiwanag ang mga mata ng aking ina, at isang mabait na ngiti ang nagpakita ng malalim na wrinkles sa gilid ng kanyang mga mata. Isabela, anak, nandito na ako. Sinakay ko ang pinakaunang bus. Ayoko kasing mahuli at makagulo. Nagdala ako ng 12 native na manok at kaunting keso at langis mula sa bahay para sa swerte sa opening. Nang makita ko ang aking pawisan na ina, na ang mukha ay ginawang matigas at pinadilim ng araw at hangin, na puno ng luha ang aking mga mata. Dali-dali ko siyang niyakap, nilalanghap ang pamilyar niyang amoy ng pawis at usok mula sa kahoy. Nanay, bakit ang dami mong dinala? Ang bigat! Sinabi ko sa'yo na huwag nang magdala ng kahit ano. Mayroon na tayong lahat dito. Hinaplos ng aking ina ang aking buhok at ngumiti ng may pagmamahal. Mga galing sa bahay iyan, anak. Para kumain kayo ng masustansiya. Ang pagkain sa syudad ay puno ng kemikal. Hindi ko pinagkakatiwalaan. Halika, papasukin mo na ako. Napagod na ako sa pagtayo. Hindi ko pa siya naipapapasok nang biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis at mapait na boses mula sa likod na parang isang malamig na tubig. Diyos ko, anong nakakasuklam na amoy ito? Isabela, anong basurahan ang dinala mo sa bahay? Lumabas si Valerie, nakatakip ang ilong at may pagkasuklam. Sa likod niya ay si Melissa. Ang kanyang maingat na inayos na mukha ay nagpakita ng ganap na pagkasuklam. Sinuri niya ang aking ina mula ulo hanggang paa, na parang isang nilalang mula sa ibang planeta at isinara ang kanyang mga labi ng may paghamak. Kaya ikaw pala ang baluga, ha? Nakakatakot. Pumunta sa kapital, sa pinakamagarang building sa buong Manila, at nagbihis na parang magsasaka, at higit sa lahat, nagdala ng mga mabahong manok na dudumihan ng lahat. Balak mong gawing manukan ang penthouse ng anak ko na 100 milyon? Napaatras ang aking ina nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang matigas at nanginginig na mga kamay ay mahigpit na humawak sa mga hawakan ng basket. Yumuko siya at bumulong. Paumanhin po, inay. Galing po ako sa probinsya. Hindi ko po alam. Dadalhin ko po kaagad sila sa ibang lugar. Kumukulo ang dugo ko. Ang galit ay umaakyat sa aking lalamunan. Lumingon ako at tiningnan ng masama si Valerie at Melissa. Ma, Valerie, anong sinasabi ninyo? Ito ang nanay ko, ang inyong biyenan sa bahay na ito. Nagdala siya ng mga regalo mula sa probinsya ng may buong pagmamahal. Paano ninyo siya nilalait ng ganyan? Mayroon pa ba kayong konsensya? Kahit kaunting sangkatauhan? Binalik sa akin ni Melissa ang tingin ng mapanghamon na may autoritaryong boses. Laitin? May sinabi ba akong kasinungalingan? Tingnan mo ang Italian marble floor. Kakabayad ko lang ng 50,000 pera pakintabin. At ngayon dumating siya kasama ang mga sandalyas na puno ng putik. Anong mangyayari sa bahay na ito? At ang amoy ng manok ay didikit sa mga kurtina at sofa. Paano natin aalisin iyan? Maya-maya ay darating na ang aking mga bisita. Mga tao sa alta sosyedad. Ano ang magiging mukha ko kapag naamoy nila ito? Lumabas din si Marco noon na may kape sa kamay at sinabing walang pakialam
Halika, mahal. Tama si nanay. Ang nanay mo ay maraming dala at marumi mula sa putik. Hindi nararapat na pumasok siya sa pangunahing pinto. Kung makita siya ng gwardiya, iisipin niyang basurera siya at magkakaproblema tayo. Bakit hindi mo siya dalhin sa service entrance, sa cargo lift na ginagamit ng mga empleyado, at para sa pagdadala ng kalakal, para mas malinis at diskreto? Nakatulala ako sa lalaking tinawag kong asawa. Ano ang sinasabi niya? Papasukin ang aking ina sa likod, sa cargo elevator? Marco, anong sinasabi mo? Sinanay ko yan. Paano mo siya sasabihan na pumasok sa service door? Nagkibit-balikat si Marco na may inosenteng mukha. Gusto ko lang protektahan ang imahe ng pamilya. Alam mo naman na ang mga bisita ngayon ay lahat ng mahalagang kasosyo, mga tao sa alta sosyedad. Ano ang iisipin nila kung makita nila ang ganyang eksena? Saan mapupunta ang reputasyon ko? Ang aking ina, nang makitang nakikipagtalo ako sa aking asawa, sa takot na kami ay magkaproblema, ay mabilis na namagitan. Anak, huwag kayong magtalo. Tama ang asawa mo. Ako ay babae mula sa probinsya na may mga paa na puno ng putik. Kung papasok ako sa pangunahing pinto, dudumihan ko ang inyong bahay. Hindi bale kung dadaan ako sa likod. Ang pasukan ay pasukan. Hanggat makapasok ako sa bahay, ayos lang. Nang makita ko ang aking ina, napilit na ngumingiti. Nilulunok ang kanyang mga luha upang pasayahin ang aking biyanan, napunit ang aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sirain ang lahat. Ngunit sinasabi sa akin ng aking isip na manatili akong kalmado. Ngayon ang inauguration party. Hindi ko maaaring hayaan na masira ang lahat ngayon. Kailangan ko ng oras, isang pagkakataon upang tanggalin ang maskara ng mga mapagkunwari na ito minsan at para sa lahat. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo at tumango. Sige po, nanay. Sundan niyo po ako. Pinasan ko ang dalawang mabibigat na basket at ginabayan ng aking ina papunta sa likod ng gusali, kung saan naroon ang lumang cargo elevator na inilaan para sa pagdadala ng basura at kalakal. Sa loob ng elevator, na makitid at may malakas na amoy ng halumigmig, patuloy na hinawakan ng aking ina ang aking kamay, bumubulong. Huwag kang magalit sa asawa mo, anak. Siya ay isang lalaki. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe. Hindi bale kung medyo magsakripisyo ako. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagluha sa aking mga mata na umagos sa aking mga pisngi. Nanay, bakit po kayo napakabait at masunurin? Hindi niyo po ba naiisip na ang inyong pagpapaubaya ay lalo lamang nagpapalakas sa kanila at mas lalo akong nasasaktan? Nang makarating kami sa itaas at pumasok sa pinto ng kusina, naghihintay na si Melissa. Itinuro niya ang isang bunton ng gulay na nakakalat sa counter at iniutos. Sige, Aling Nena, hugasan mo ng mabuti ang iyong mga kamay at paa at tumulong ka kay Valerie. Ngayon ay nag-order ako ng buffet, ngunit gusto ko rin ng ilang tradisyonal na putahe para sa mga matatanda. Ikaw na galing sa probinsya, tiyak na eksperto sa kusina. Linisin mo ang mga manok na iyan, hiwain ang karne, hugasan ang mga gulay at prutas, at magmadali ka. Dahil darating na ang mga bisita ng alas 11. Ang aking ina, na hindi pa nakakainom ng kahit isang patak ng tubig, ay nagkasa ng manggas at tumango ng paulit-ulit. Opo, huwag po kayong mag-alala, inay. Maya-maya lang ay handa na ang lahat. Sa buong umaga, habang si Melissa at Valerie ay komportableng nakaupo sa leather na sofa, nanonood ng telebisyon at kumakain ng ubas, nagtatawanan ng malakas, ang aking ina ay nagtrabaho ng husto sa kusina. Nakaupo siya sa sahig, na may malamig na sahig, at ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa isang batya ng nagyayelong tubig, mula sa pagbabalbas ng manok hanggang sa paghuhugas ng gulay, na ang pawis ay bumabasa sa kanyang blusa at umaagos sa kanyang noo. Gusto ko sana siyang tulungan, ngunit tinawag ako ni Melissa. Isabella, nasaan ka? Halika, at plansahin mo ang suit ni Marco. Anong klaseng asawa ka na hinahayaan mong maging gusot ang damit ng asawa mo? Isabella, gawan mo ako ng orange juice na may kaunting asukal at maraming yelo. Dali, nauuhaw na ako. Sigaw ni Valerie. Inutusan nila ako na parang isang katulong. Tumatakbo mula sa isang lugar patungo sa isa pa hanggang sa ako ay mahilo. Tuwing sinusubukan kong bumalik sa kusina upang tulungan ang aking ina, gumagawa sila ng walang kabuluhang gawain upang pigilan ako. Malinaw na ginagawa nila iyon nang sinasadya upang pahirapan kami
upang ipatunayan ang kanilang posisyon bilang mga may-ari ng bahay. Humigit kumulang 10:00 ng umaga, inilabas ni Valerie ang kanyang pinakabagong cellphone at nagsimulang mag-livestream sa kanyang social media. Naka-makeup siya ng kapansin-pansin. Nakamaikling damit siya na nagpapakita ng malaking bahagi ng kanyang likod at nag-post sa harap ng camera na may matamis na tono ng boses. Hello my loves! Welcome sa house tour ng sobrang luxury house ng pamilya ko. Ngayon ang inauguration party. Super happy ako. Sige, bigyan niyo ako ng maraming heart. Ipinakita niya ang cellphone sa buong bahay. Nag-zoom in sa bawat detalye ng dekorasyon, bawat mamahaling muebles na ako mismo ang nagbayad, ngunit walang kahihiyang inangkin niya bilang pag-aari ng kanyang pamilya. Guys, tingnan niyo ito. Itong Swarovski crystal chandelier ay dinala ng aking kapatid mula sa France. Ang presyo nito ay katumbas ng isang ordinaryong apartment. Hindi ba nakakatuwa? At itong walnut dining table ay imported. Sobrang nagustuhan ito ng aking nanay at agad itong binili ng aking kapatid na si Marco. Ang kapatid ko ang pinakamagaling sa mundo, guwapo, matalino at isang kahanga-hangang anak. Kumukulo ang dugo ko, sumisikip ang aking sikmura. Si Marco, wala man lang siyang pera. Ang kanyang maliit na sweldo ay hindi sapat para sustentuhan ang kanyang mga kabit at higit sa lahat, may utang pa siya sa mga loan shark. Lahat, mula sa toothpick hanggang sa refrigerator, ay bunga ng aking pawis at luha. Ngunit nanatili akong tahimik, sinasabi sa aking sarili. Hayaan silang umarte, tingnan natin kung gaano katagal ang palabas. Sa gitna ng livestream, biglang itinutok ni Valerie ang kamera sa kusina, kung saan ang aking ina ay nakayuko sa sahig na naghuhugas ng plato. Tumawa siya ng may kaba, may mapanuksong at masamang tono. At ipapakilala ko sa inyo ang bagong kasambahay na na-hire namin. Galing siya sa probinsya, medyo probinsyana, ngunit napakasipag at masunurin, totoo. Tingnan ninyo, ngayon, napakahirap makahanap ng taong marunong gumawa ng mga bagay ng maayos. Kinailangan namin siyang interviewin ng 3 beses bago namin siya i-hire. Ang aking ina, na naghuhugas ng pinggan, ay napatingin sa gulat, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Patuloy na nilapit ni Valerie ang kamera sa kanyang mukha, tumatawa ng malakas. Lola, ngumiti ka sa kamera. Dali guys, bigyan niyo ng hearts ang aking kasambahay. Matanda na siya, ngunit malakas na parang puno. Nagtatrabaho siya ng walang tigil mula pa kaninang umaga at hindi napapagod, umakyat ang dugo sa aking ulo. Pakiramdam ko ay may kuryente na dumaloy sa aking likod, na nagpatay sa huling bahagi ng pasensya na natitira sa akin. Hindi ko na ito kaya. Sumugod ako na parang ipo-ipo. Inagaw ko ang cellphone mula sa mga kamay ni Valerie at agad na pinutol ang livestream na pinapanood ng libu-libong tao. Anong ginagawa mo, Valerie? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na i-record ang nanay ko? Sino ang iyong katulong? Si Valerie, na nagulat sa aking reaksyon, ay sumigaw na parang baliw. Hoy! Bruha! Baliw ka ba? Nagla-livestream ako at nakikipag-ugnayan sa aking mga fans. Trending ako. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang cellphone ko. Inggit ka ba dahil mas sikat ako kaysa sa iyo? Si Melissa, na nasa sala, ay narinig ang ingay at tumakbo na may mga kamay sa baywang at malalaking mata. Anong kaguluhan ito? Araw ng kasiyahan ngayon. Sisirain ninyo. Isabela, anong ginawa mo sa hipag mo? Humarap ako kay Melissa na may duguan ng mga mata. Ang boses ay nanginginig sa matinding galit. Tanungin mo ang iyong magandang anak. Naglakas loob siyang tawagin ang aking ina, nakatulong sa isang live stream sa harap ng lahat. Ang nanay ko ay bisita. Siya ang biyanan. Paano ninyo siya nilalait at hinahamak ng ganoon? Mayroon pa ba kayong konsensya kahit kaunting sangkatauhan? Sumimangot si Melissa at ngumiti ng may paghamak, may nagyayelong pagpapabaya. Naku, akala ko ay may malubhang nangyari. Nagbibiro lang si Valerie para makakuha ng likes at views. Hindi mo kailangang maging ganid. Isa pa, tingnan mo ang nanay mo, nakasuot ng mga lumang damit na may mga kamay na may putik na naghuhugas sa sahig. Normal lang na isipin ng mga tao na siya ang katulong. Hindi ko nakikita kung nasaan ang pag-insulto. Pumasok din si Marco noon at nang makita ang tensyon ay sumimangot at sinumbatan ako na may air ng pagmamataas. Isabela, totoo ba na ginagawa mo ang isang maliit na bagay na parang isang malaking bundok? Bata pa si Valerie,
nagsasalita ng hindi nag-iisip. Huwag mong masamain. Isa pa, ang nanay mo ay gumagawa ng mga gawaing bahay, hindi nakatunganga. Ikaw ang mas matanda. Dapat kang maging mas mapagkumbaba at mapagparaya. Palagi kang defensive. Kaya palaging mabigat ang kapaligiran sa bahay na ito. Tumahimik ka! Sigaw ko. Ang tunog, malakas at autoritaryo, ay nagpaatras sa 3 na takot. Sa unang pagkakataon sa 5 taon ng kasal, naglakas loob akong magtaas ng boses na ituro ang aking asawa. Tinutulungan tayo ni nanay dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niyang mag-ambag sa bahay na ito, hindi dahil siya ang inyong katulong. Mayroon kayong mga kamay at paa, bata at malakas kayo. Bakit wala kayong ginagawa at pinipilit ninyo ang isang 60 taong gulang na babae na pagsilbihan kayo? Natahimik ang kusina. Tanging ang patak ng gripo na nakalimutang isara ng aking ina ang naririnig. Si Melissa, Valerie, at Marco ay nakatingin sa akin na parang isang kakaibang nilalang. Hanggang ngayon, palagi akong naging masunurin at mapagpakumbabang asawa, palaging sumusunod. Hindi ako naglakas loob na sumagot. Siguro, ang aking biglaan at masiglang pagtutol ay nagulat sa kanila, hindi nila alam kung paano magre-react. Ngunit ang katahimikan na iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Mabilis na nabawi ni Melissa ang kanyang otoritaryong tono. Tiningnan ako ng masama at sumigaw. Ah, mabuti! Ngayon, dahil kumikita ka ng malaki, balak mong pagsamantalahan ako at ang anak ko. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Sumusunod ang babae sa asawa. Mula nang tumapak ka sa bahay na ito, kailangan mong sundin ang aming mga patakaran. Ang nanay mo ay probinsyana. Ang makapasok sa marangyang penthouse na ito ay isang biyaya para sa kanya. Huwag kang humingi ng pagkakapantay-pantay dito. May hierarchy dito. Ang amo ay amo, at ang alipin ay alipin. Kung ipagpapatuloy mo ang pagiging bastos na iyan, palalayasin ko kayong dalawa sa labas. Ang aking ina, nang makita ang napakababang sitwasyon, sa takot na kamuhian o saktan ako ng aking biyenan, ay mabilis na pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron at tumakbo upang hawakan ang aking braso, nagmamakaawa na nanginginig ang boses. Anak, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Ayos lang ako, totoo, kaya ko. Huwag kang makipagtalo sa iyong biyenan. Aakusahan ka nilang bastos. Masaya ako, totoo, ang makapagluto para sa inyo ay nagpapasaya sa akin. Magbigay ka ng kaunti, anak. Mas mainam ang isang mahinang kapayapaan kaysa sa isang magandang digmaan. Nang makita ko ang aking ina, na ganoon na lang ang pagpapaubaya, nagpakumbaba sa harap ng mga taong walang halaga, umagos ang aking mainit at maalat na luha. Habang mas mahal ko ang aking ina, mas kinamumuhian ko ang pamilya na ito. Hindi nila siya tinatrato bilang isang tao. Nilapastangan nila ang kanyang dignidad at pagmamahal upang lamang masatisfy ang kanilang pagmamayabang ng mga bagong yaman, ang kanilang katawa-tawa at walang laman na pagmamalaki. Kinuyom ko ang kamay ng aking ina, nararamdaman ang pagkaaspra ng kanyang balat, at nanumpa ako ng tahimik. Nanay, patawarin niyo ako sa pagpapahintulot na magdusa kayo. Ngunit maniwala kayo, ngayon din dito, babawiin ko ang lahat ng nararapat sa inyo. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kamahal ang paghamak. Biglang tumunog ulit ang doorbell ng paulit-ulit. Dumating na ang mga bisita. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Melissa, mula sa isang mukha ng bruha tungo sa isang nagniningning ng ngiti. Tumakbo siya para buksan ang pinto. Iniwan kaming mag-ina na mag-isa sa malamig na kusina. Ang mga bisita, eleganteng nakasuot, mabango, at may mamahaling regalo sa kamay, ay isa-isang pumasok. Napuno ng tawanan at pagbati ang kapaligiran. Si Melissa, sa gitna ng sala, ay itinaas ang kanyang baso ng alak, ipinagmamalaki ang bahay at ang talento ng kanyang anak, ganap na binabalewala ang presensya ng kanyang manugang at ng matandang ina na nagtatago sa kusina. Nakasandal sa frame ng pinto ng kusina, pinagmamasdan ko ang komedya ng masayang pamilya na may pagkasuklam. Si Marco ay nakikipag-usap sa ilang kaibigang negosyante, tumatawa at nagmamayabang tungkol sa mga peking proyekto at isang kayamanan na hindi niya napanalunan. Nasiyahan sila sa kanilang sandali ng kaluwalhatian, sa aking kapighatian, hindi nila alam na iyon ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ang isang luha, at inayos ang aking damit. Ang aking tingin ay naging mas malamig at determinadong higit kailanman. Ang pinakamagandang bahagi ng drama ay darating pa.
at ang tunay na bida ay malapit ng lumabas upang baliktarin ang laro. Isang figura ang lumalapit sa pangunahing pinto, dala ang pagkasira ng marupok na harapan ng kaligayahan. Si Rochelle iyon, ang walang kahihiyang kabit ng aking asawa. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na kahoy na pinto na nagpahintulot sa isang bugso ng nakasusulasok na pabangong Chanel No. 5. Ang sala, na maingay kanina, ay biglang natahimik. Lahat ng tingin ay napako sa bagong dating. Isa siyang batang babae, humigit kumulang 28 o 25 taong gulang. Nakasuot siya ng isang nakamamanghang red evening gown na may slit na umaabot hanggang sa hita, ipinapakita ang mahaba at mapuputing binti at malalaking kurbada. Ang kanyang buhok, kulot at bulto, at ang kanyang matapang na make-up ay nagbigay sa kanya ng isang seductive at sa parehong oras, walang kahihiyang aura. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay hindi ang kanyang kagandahan o ang kanyang mamahaling damit, kundi ang kumikinang sa kanyang leeg. Isang platinum necklace na may teardrop ruby na matapang na nakasabit sa kanyang maputing balat. Lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi maikakaila. Ito ang regalo namin sa aming 3 anibersaryo ng kasal na binili ko mula sa bonus ng isang proyekto. Misteryoso itong nawala 1 buwan na ang nakalipas. Hinanap ko ang buong bahay. Tinanong ko ang dating katulong. Sinisi ko pa ang aking sarili sa aking pagkalimot. Lumalabas na hindi ito nawala. Ninakaw ito ng aking asawa o biyenan upang isabit sa leeg ng ibang babae ng walang kahihiyan. Nang makita ang dalaga, lumiwanag ang mukha ni Melissa. Ibinaba niya ang baso ng alak at tumakbo upang salubungin siya ng may bukas na bisig at malambing na boses. Rochelle, anak ko, sa wakas ay dumating ka na. Hinihintay ka namin. Bakit ang tagal mo? Hindi ka namin inalisan ng tingin sa pinto ni Marco. Lumapit si Rochelle, niyakap si Melissa. Binigyan siya ng isang malakas na halik sa pisngi at sinabing may malambing na boses. Paumanhin po, inay. Napakabigat ng trapiko at kinailangan kong dumaan sa spa para sa facial treatment. Gusto kong maging radiant para sa iyo at sa lahat. Si Marco, na malapit lang, ay hindi inaalis ang tingin sa cleavage ni Rochelle. Inayos niya ang kanyang kurbata at mabilis na lumapit na may maasikasong tono na ibang-iba sa ginagamit niya sa akin. Ang importante ay dumating ka. Ayos lang kung medyo matagal. Pagod ka ba sa biyahe? Halika, umupo ka at magpahinga. Pagkasabi nito, inakbayan ni Marco si Rochelle at ginabayan siya papunta sa pangunahing sofa, ang lugar ng karangalan. Ang kanyang kilos ay napakakatuwa at intimate na nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Nanatili akong paralisado. Pakiramdam ko ay isang estranghero, isang invisible na multo sa aking sariling bahay. Ang aking ina, sa likod ko, ay mahinang kinalabit ang aking manggas at bumulong ng may pag-aalala. Isabella, sino ang babaeng iyan? Bakit siya ganoon ka-affectionate sa asawa mo? Humarap ako sa kanya, pinipigilan ng sakit, at pilit nang umiti para pakalmahin siya. Anak-anakan siya ni Melissa. Nanay, huwag niyo na lang pansinin. Anak-anakan? Bulong ng aking ina na may pagdududa. Kahit probinsyana siya, ang kanyang 60 taon sa buhay, ay nagturo sa kanya na makita ang lampas sa mga panlabas na anyo. Anong klaseng adoptadong kapatid ang nagdadamit ng ganyan at umuupo sa kandungan ng kanyang kapatid sa harap ng lahat? Huminga ako ng malalim upang kumalma at lumapit sa mesa. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kanilang panlilinlang. Nako, si Melissa, nang makita ako, ay humarap sa mga bisita ng malakas at mayabang. Ipinapakilala ko sa inyo si Rochelle, ang aking adoptadong anak. Kagagaling lang niya sa pag-aaral sa US. Matalino, maganda, at napakamasinop. Mahal ko siya na parang tunay na anak. Gusto ko palagi ang pinakamabuti para sa kanya. Tumayo si Rochelle, bumati ng may mapagkunwaring kilos at malandi na tingin. Hello po sa lahat, ako po si Rochelle. Masaya po akong imbitahan ako ni Mama Melissa at Marco sa party. Sana magkasundo tayo. Nagsimulang sumipol at magbiro ang ilang lalaki. Ang swerte mo, Marco. May ganyang adoptadong kapatid. Ipakilala mo sa akin. Tumawa si Marco at iwinagayway ang kanyang kamay. Tigil dyan, champion. Ang kapatid ko ay bata pa. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. May nagmamay-ari na sa bulaklak na ito. Wala siyang may-ari. Ngunit napaka-choosy niya. Ang kanyang slip-up tungkol sa bulaklak na may may-ari ay nagpatawa sa akin sa loob.
Ipinapakita niya ang kanyang teritoryo sa harap ng kanyang legal na asawa. Umarap sa akin si Melissa na may matalim na tingin. Isabela, anong ginagawa mo dyan na nakatayo? Pumunta ka sa kusina at dalhan mo ng orange juice si Rochelle. Hindi siya umiinom ng alak. Kailangan natural juice, walang asukal at kaunting yelo. Salain mo ng mabuti, baka sakaling malunok niya ang buto. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay si Rochelle na nakatingin sa akin na may mapanghamong ngiti. Kumukulo ang dugo ko. Ako ang may-ari ng bahay, ang lehitimong asawa, at kailangan kong pagsilbihan ang kabit ng aking asawa. Ngunit bago pa ako makapag-react, naunahan ako ng aking ina. Hayaan mo na, ako na lang. Si Isabela ay nag-aasikaso ng mga bisita. Ako na lang ang gagawa. At tumakbo siya papunta sa kusina. Ang makita ang kanyang baluktot na likod ay sumakit sa aking kaluluwa. Gusto ko sabi siyang pigilan. Ngunit sinabi sa akin ng aking instinto na maghintay ng kaunti pa. Kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya. Kailangan kong ilabas ang tunay at kasuklam-suklam na mukha ng mga taong iyon. Lumapit ako at umupo sa isang armchair sa harap nila. Tiningnan ako ni Rochelle at ngumiti ng may masamang hangarin. Isabela, ngayon ay hindi ka masyadong naka-makeup. Tiyak na busy ka, di ba? Kami, mga babae, kailangan nating alagaan ang ating sarili dahil kung pababayaan natin ang ating sarili dahil sa trabaho, magsasawa ang asawa at maghahanap ng iba. Idinagdag ni Valerie sa kanyang tabi. Tama si Rochelle. Ang hipag ko ay iniisip lang ang trabaho at ang pera. Mas tuyo pa sa patpat. Natural lang na magreklamo ang kapatid ko. 5 taon na silang kasal at flat pa rin na parang tabla, walang bakas ng sanggol. Siguro baog siya. Nagtawanan ang grupo ng mga kaibigan ni Valerie at ilang bisita. Ang kanilang panunuya at tingin ay tumimo sa akin na parang karayom. Ang isyu ng mga anak ang aking pinakamalaking sakit. 5 taon na akong sumusubok ngunit walang tagumpay. Palagi akong sinisisi ni Marco at ng kanyang ina. Sinasabi nilang masyado akong nahuhumaling sa pera, na ako ay isang puno na walang bunga. Kinuyom ko ang mga armrest ng upuan, sinusubukang manatiling kalmado. Ang mga anak ay regalo ng Diyos. Darating sila kapag kailangan silang dumating. At para magkaroon ng anak, kailangan ng 2. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Binigyang diin ko ang mga salitang kailangan ng 2 habang nakatingin kay Marco. Naramdaman niya ang pagtukoy at inilayo ang tingin. Umubo. Ang totoo, 2 taon na ang nakakaraan, ay nagpatingin ako para sa fertility test ng palihim at sinabi ng doktor na ganap akong normal. Ang problema ay nasa iba, ngunit para protektahan ang kanyang pagkalalaki, itinago ko ang sikreto at tinanggap ang sisi sa buong panahong ito. Nang marinig ang aking mga salita, hinampas ni Melissa ang mesa at sumigaw, at higit sa lahat, naglakas loob kang sumagot. Ang babaeng hindi makapagbigay ng anak ay isang kahihiyan. Tingnan mo si Rochelle, anong kalusugan ng katawan niya? Mukhang fertile siya at magdadala ng swerte at maraming anak. Hindi tulad mo na butot balat. Namula si Rochelle, yumuko at instinctively na hinaplos ang kanyang tiyan. Isang maliit na kilos, ngunit hindi ito nakaligtas sa aking paningin. Si Melissa, nang makita iyon, ay ngumiti ng malapad at bumulong ng sapat na malakas upang marinig ng lahat. Malapit na, malapit na. Ang bahay na ito ay makakatanggap ng isang malaking biyaya. Sa lalong madaling panahon ay mayroon na akong apo sa aking mga bisig at pagkatapos ay may ilan na kailangang umalis kung saan sila nanggaling. Kinilabutan ako. Ang aking mga hinala ay totoo. Buntis siya at ang anak, na may 99% posibilidad, ay sa aking asawa. Matagal na silang nagtatagpo ng palihim at mayroon pa silang bunga ng kanilang pagmamahal, lahat habang nabubuhay sa aking pera. Nilulunok ako araw-araw. Sa mismong sandali, lumabas ang aking ina na may tray ng orange juice. Madulas ang sahig at dahil sa nanginginig niyang binti sa pagod, natisod siya. Natapon ang kaunting juice sa tray. Sumigaw si Melissa. Diyos ko, anong ginagawa niya? Gusto ba niyang tapunan ng juice ang anak ko? Anong tanga naman? Tanda na ba? Ang aking ina. Natakot. Ibinaba ang tray sa mesa at paulit-ulit na nagpaumanhin. Pasensya na, madulas ang sahig. Nawalan ako ng kontrol. Kinamot ni Rochelle ang kanyang ilong nang makita ang natapong juice at sinabing may paghamak. Huwag kang mag-alala mama, ayoko nang uminom.
Dahil sa dumi ng kamay ng matandang ito, natatakot akong sumama ang tiyan ko. Lately masela ng aking tiyan. Kailangan kong mag-ingat sa kinakain ko. Dali-dali si Marco na aliwin si Rochelle. Ayos lang, mahal. Sasabihan ko na lang ang isang tao na dalhan ka ng milkshake mula sa isang 5-star restaurant. Humiling ka ng kahit anong gusto mo. Ang makita ang aking asawa na hinahamak ang aking ina at tinatrato ang kanyang kabit na parang reyna ay nagpaubos sa aking pasensya. Pakiusap, pumasok na sa dining room. Handa na ang pagkain. Sabi ko na inabala ang kanilang drama. Kailangan ko silang dalhin sa dining room, kung saan inihanda ko para sa kanila ang isang napaka-espesyal na handaan. Lahat sila ay nagtungo sa dining room. Ang mahabang walnut table para sa 12 katao ay eleganteng inayos na may mga kandila, bulaklak, at masasarap na pagkain. Dali-dali si Marco na umupo sa honor seat sa dulo ng mesa, ngunit sa halip na imbitahan ako, ang kanyang asawa, na umupo sa tabi niya, inialok niya ang upuan sa kanan kay Rochelle. Umupo ka dito sa tabi ko, para mas madali kitang pagsilbihan. Umupo si Melissa sa kaliwa ni Marco at si Valerie sa tabi niya. Inokupahan nila ang mga gitnang posisyon. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa nag-iisang bakanteng upuan sa dulo ng mesa, ang inilaan para sa mga huling bisita o mga sobra. Tiningnan ako ni Melissa at itinuro ang dulo ng mesa gamit ang kanyang baba. Isabela, umupo ka dyan sa dulo malapit sa kusina, para mas madali kang pumasok at lumabas upang pagsilbihan at utusan ang mga empleyado. At ang nanay mo ay umupo sa tabi mo, para magkasama kayo at makapagkuwentuhan. Nagsimula ang mga bulungan. Naku, ang legal na asawa ay ipinatapon sa dulo. Ang isa naman ay parang may-ari ng bahay. Mas mamahalin ang mga alahas niya kaysa sa asawa mismo. Tahimik akong inilapit ang upuan sa aking ina upang umupo siya sa dulo ng mesa. Kinuyom niya ang aking kamay sa ilalim ng mesa, malamig at pawisan. Natakot siya para sa akin. Nanay, umupo ka rito. Ngayon ay makikita mo ang isang magandang palabas. Bulong ko sa kanyang tainga. Nagsimula ang hapunan. Napuno ng alak ang mga baso at ang tunog ng mga kubyertos ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang usapan ay umiikot sa pagpuri kay Rochelle at sa pamilya ni Marco. Rochelle, ang galing. Kagagaling mo lang at boss ka na agad ng marketing. Ang swerte ng pamilya ni Marco. Sa ganoong manugang. Adoptadong anak na maganda at matalino. Ngumiti si Melissa ng may kasiyahan. Nagsisilbi ng pagkain kay Rochelle. Kumain ka anak, kumain ka ng marami para maging malakas ka. Itong abalone with shark fin ay napakasustansiya. Nagpasalamat si Rochelle ng may kahinhinan at pagkatapos ay humarap kay Marco na may malambing na boses. Honey, balatan mo ako ng hipon. Ayoko kasing masira ang manicure ko. Agad na ibinaba ni Marco ang kanyang mga kubyertos at nagsimulang balatan ng hipon gamit ang kanyang mga kamay na may debosyon ng isang alipin. Binasa pa nga niya iyon sa sarsa at inilagay sa kanyang bibig. Nakaupo ako sa dulo ng mesa, pinagmamasdan ang lahat ng tahimik. Hindi ako kumakain, umiinom lang ako ng tubig para patayin ang apoy na nararamdaman ko sa loob. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa aking bag. 1, 2, 3 mensahe sunod-sunod mula sa bangko. Binuksan ko iyon. VIP, charge na 5,000% sa DJ Fashion Boutique, VIP. Charge na P300 sa seafood restaurant, ang Cantabrico, VIP. Charge na 125,000 sa Suarez Jewelry. Nakatulala ako sa mga numero. Mga mensahe iyon mula sa karagdagang credit card na walang kamuwang-muwang kong ibinigay kay Marco. 2 taon na ang nakakaraan para sa kanyang gasolina at representation expenses. Kaya ito pala ang representation. Ang damit na suot ni Rochelle, ang mamahaling hapunan ngayon, at ang isa pang diamond necklace na suot niya sa kanyang pulso. Lahat ay binayaran ng aking pera. Umakyat ang dugo sa aking ulo. Hindi lang nila ako ninakawan ng asawa at bahay at hinamak ang aking ina, kundi ginagamit pa nila nang walang kahihiyan ang aking pera para sustentuhan ang kanilang sarili at ipagmalaki sa harap ng aking mga mata. Nag-screenshot ako at ipinadala iyon sa aking pinagkakatiwalaang assistant na may maikling mensahe. Kumilos ka! I-activate ang Plan B ngayon! Sa mesa, biglang nagsimangot si Rochelle at tinakpan ang kanyang bibig. Oh! Lahat ng nasa mesa ay natahimik. Nag-aalalang tanong ni Melissa. Anong nangyari sa iyo, anak? Nahihilo ka ba? Ibig kong sabihin, masakit ba ang tiyan mo? Itinaas ni Rochelle ang kanyang luha ang mga mata
at sinabing may mahinang boses. Masyadong malakas ang amoy ng seafood. Nahihilo ako. Nanay, gusto ko ng mas magaan, tulad ng mushroom soup o kung ano paman. Mabilis na humarap si Melissa sa dulo ng mesa at tiningnan ng masama ang aking ina. Aling Nena, narinig mo ba? Hindi maganda ang pakiramdam ng anak ko sa seafood. Pumunta ka sa kusina at dalhin ang chicken and mushroom soup na inihanda mo kaninang umaga. Dali, huwag mong paghintayin ang anak ko. Ang aking ina, na nasa gitna ng pagkain, ay ibinaba ang mga kubyertos at mabilis na tumayo. Opo, dadalhin ko po kaagad. Nang makita ko ang aking ina na ganoon na lang ang pagmamadali at takot, napuno ako ng matinding sama ng loob. Tumayo ako at sinundan siya sa kusina. Doon, ang kaldero ng chicken at mushroom soup ay kumukulo ng husto. Ang amoy ay masarap. Ito ay mga manok na inalagaan ng aking ina. Nang may pag-iingat sa loob ng 1 taon, dinala mula sa probinsya, pinatay at niluto niya mismo. Ako na lang, nanay. Sabi ko sa kanya. Hindi, anak. May suot kang damit at baka madumihan ka. Kaya ko. Ang bigat. Itinulak ng aking ina ang aking kamay at gamit ang 2 hawakan ay binuhat niya ang malaking kaldero mula sa apoy. Sinundan ko siya ng malapitan na may kaba sa aking dibdib. May masama akong kutob. Habang dumadaan ang aking ina sa tabi ni Rochelle na may kumukulong kaldero upang ilagay ito sa hot plate sa gitna ng mesa, itinulak ni Rochelle ang kanyang binti. Isang banayad na galaw, halos hindi napapansin sa ilalim ng mesa, ngunit nakita ko iyon. Nanay! Ingat! Sigaw ko. Ngunit huli na ang lahat. Natisod ang aking ina sa binti ni Rochelle. Nawalan ng balanse. At umalog ang kaldero. Instinctively niyang sinubukang hindi matumba, ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang lakas. At pagkatapos, ang kumukulong kaldero ng sabaw ay tumapon, hindi kay Rochelle, kundi sa likod, na bumuhos sa aking ina, at kumalat sa sahig, at sa mamahaling walnut furniture. 1 segundong katahimikan ang bumalot sa silid bago ang isang matinding sigaw ang naghudyat ng simula ng isang kakilakilabot na trahedya at ang panimulang punto ng aking duguan na paghihiganti. Ang matinding sigaw ng aking ina ay umalingaw-ngaw, niyugyog ang marangyang kapaligiran ng dining room at nilunod ang malambot na musika at tawanan. Ang aking ina ay bumagsak sa malamig na sahig. Ang kumukulong nilagang manok na may papaya at dahon ng sili, na nasa 100 degrees, ay tumapon sa kanyang kanang braso at dibdib. Binabasa ang kanyang manipis na blusa. Nanay! Sigaw ko na nawalan ng kontrol at tumakbo sa kanya na parang baliw. Ang amoy ng nasusunog na balat ay humalo sa amoy ng mga herbs, na lumikha ng isang nakakasulasok na baho. Ang braso ng aking ina, nakulubot na sa trabaho, ay ngayon ay pula, na parang nilagang ulang. Malalaking paltos ang nagsimulang mabuo. Ang aking ina, nagpihit-pihit sa sakit, ay hindi makapagsalita. Humihingal lamang siya, habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, habang ang kanyang katawan ay nanginginig. Sinumang may kaunting desensya ay dapat na nag-alala. Ngunit ang nasaksihan ko ay ang tunay na impyerno. Ang kalupitan sa pinakamatindi ni Tas. Si Melissa, ilang hakbang lang ang layo, sa halip na tulungan ang kanyang baluga, ay tumalon at sumigaw. Diyos ko, ang sahig, ang Italian marble floor ko. Walang kwentang matanda. Alam mo ba kung magkano ang metro kwadrado? Dudumihan ng sabaw ang lahat. Sino ang magbabayad nito sa akin? Habang sumisigaw, mabilis niyang pinunasan ang isang bahagi ng kanyang silk dress na may mukha na kinuyom sa kasakiman, hindi sa awa. Hindi rin mas mahusay si Marco. Humarap siya kay Rochelle na nakaupo sa kanyang upuan na nagkukunwari ng takot at tinanong siya ng may pagmamahal. Rochelle, ayos ka ba? May natapunan ka ba? Nasunog ka ba? Ibinaba ni Rochelle ang kanyang luhaang mga mata at sinabing may mahinang boses, kahit konting tapon, sapat na para masaktan ako at ang baby namin. Nang marinig ang salitang baby, nakalimutan lahat ni Melissa at tumakbo upang haplusin ang tiyan ni Rochelle. Oh, aking kayamanan! Ayos lang ang tagapagmana! Kawawa ang aking anak. Anong takot ang idinulot ng matandang tanga na ito? Halika, pumunta tayo sa sofa para magpahinga ka. Pinagkumpulan nila si Rochelle, tinulungan siyang tumayo, at iniwan akong mag-isa kasama ang aking ina sa gitna ng kaguluhan. Sa pagitan ng natapong sabaw, mga basag na piraso ng pinggan, at matinding sakit, nanginginig.
Niyakap ko ang aking ina. Ang aking mga luha ay umaagos sa kanyang mukha na kinuyom sa sakit. Sumigaw ako sa kasambahay. Dalhin mo ang first aid kit at physiological saline. Habang binubuhusan ko siya ng malamig na tubig sa kanyang paso, humihikbi ako. Nanay, pasensya na. Kasalanan ko. Dahil sa pagiging walang kwenta ko kaya nangyari ito sa'yo. Ang aking ina, sa kabila ng matinding sakit, ay hinawakan ng aking kamay at bumulong. Ayos lang, anak. Huwag kang magalit sa asawa mo. Huwag kang mag-eskandalo. Ang kanyang mga salita ang huling saksak sa aking katinuan. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo at tinawagan ang aking pribadong doktor. Dr. Garcia, pumunta ka sa aking penthouse kaagad. Dalhin mo ang lahat ng kinakailangan para sa second at third degree burns. Malubhang nasunog ang nanay ko. Babayaran ko kayo ng 10 beses ng inyong honoraria. Ibaba ko ang tawag at binuhat ang aking ina. Isang hindi kilalang lakas ang bumalot sa akin habang dumadaan ako sa sala. Ang eksena na nakita ko ay nagpalamig ng aking dugo. Minamasahe ni Marco ang mga paa ni Rochelle habang inaaalipala siya ni Melissa at si Valerie ay nagla-livestream. Guys, ang laking gulat. Natumba ng katulong ang kaldero. Buti na lang at ayos lang ang aking magiging hipag. Tumigil ako at tiningnan sila ng masama. Siguro ay nakakatakot ako. Dahil agad na pinutol ni Valerie ang livestream. Walang sinabi, pumasok ako sa aking silid tulugan, ang pinakamalaki at marangya, at isinara ko ang pinto ng malakas na umalingaw-ngaw na parang deklarasyon ng digmaan. Makalipas ang 15 minuto, dumating si Dr. Garcia. Matapos gamutin at bendahehan ng aking ina, iniksyonan niya ito ng pain reliever at sedative. Medyo malalim ang paso, sabi ni Dr. Garcia na may pag-aalala. Buti na lang at mabilis kayong kumilos. Kailangan niya ng kumpletong pahinga. Nagpasalamat ako. At pagkaalis niya, bumalik ako sa sala. Nagpapatuloy ang party. Nilinis na nila ang kalat at ngayon ay kumakain na sila ng dessert. Nagtatawanan na parang walang nangyari. Nang makita ako, umubo si Melissa. Tapos ka na ba? Hindi pa naman namamatay ang nanay mo, di ba? Ang OA mo. Sa probinsya, nasusunog sila sa kumukulong tubig araw-araw at gumagaling lang sa kaunting ungwento. Ang sayang ng pera sa pagtawag ng pribadong doktor. Hindi ako sumagot. Umupo ako sa harap nila. Tinititigan sila. Ang nanay ko ay may second degree burns. Kung impeksyon, maaaring kailanganin nilang ampyutahan ang bahagi ng balat na namatay, sabi ko nang may nakakakilabot na kalmado. Iwinagayway ni Marco ang kanyang kamay, nang may paghamak. Huwag kang mag-exaggerate, Isabella. Matanda na ang nanay mo. Normal lang, na matagal siyang gumaling. Isa pa, kasalanan niya dahil hindi siya nag-ingat. Sinira niya ang party. Buntis si Rochelle at muntik nang himatayin sa takot. At ikaw, pumunta ka rito na may mukha ng lamay sa halip na magtanong tungkol sa kanya. Ang arte mo, magtanong tungkol sa kanya? Gusto mo bang tanungin ko sa kanya kung sino ang ama ng kanyang ipinagbubuntis? Ang tanong ko ay parang bomba. Niyakap ni Rochelle si Marco. Namula sa galit si Melissa at hinampas ang mesa. Anong sinasabi mo? Naglakas loob kang pagdudahan ang kanyang dangal? Ang bata na iyan ay apo ko, ang tagapagmana ng pamilya na ito, ang anak ni Marco. Dahil hindi ka makapag-anak, hayaan mong iba ang magkaroon. Inamin na nila. Walang paligoy-ligoy. Ang marumi at hubad na katotohanan. Tumayo din si Marco noon at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Rochelle. Sinabing, "Totoo, Isabella, balak ko sanang sabihin sa'yo sa mas tamang panahon. Ngunit dahil alam mo na, ako ay nag-iisang anak, kailangan ko ng tagapagmana. 5 taon na, at wala pa rin, hindi na ako makapaghintay pa." Mabait na babae si Rochelle. Tinanggap niyang isakripisyo ang kanyang reputasyon upang bigyan ako ng anak. Bilang asawa, dapat ay mapagkumbaba ka. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong minahal. Pinipilit niya akong tanggapin ang kanyang kabit at palakihin ang anak ng iba. At ano ang gusto ninyo? Na magdiborsyo ako para makapagpakasal kayo? Ngumiti si Melissa ng may pekeng. Diborsyo? Anong gulo sa paghahati ng mga ari-arian? Hindi. Mananatili kang pangunahing asawa. Ang lehitimo. Kailangan lang ni Rochelle na maging ina ng aking apo. Lilipat siya dito para alagaan namin siya sa panahon ng pagbubuntis. Napakalaki ng bahay na ito. Ikaw,
Bilang nakatatandang kapatid, ay kailangan siyang alagaan para maging maayos ang lahat. Kapag ipinanganak ang sanggol, tatawagin ka nitong mama. Hindi ito perpektong solusyon. Nawalan ako ng hininga. Gusto nila akong pagsilbihan ang kabit ng aking asawa sa aking sariling bahay. Gusto nila akong gawing kanilang ATM. Namagitan si Rochelle na may malambing na boses. Isabela, alam kong mahirap ito para sa iyo. Ngunit ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal kay Marco. Pangako, magiging mabait ako. Wala akong kukunin sa'yo. Hayaan mo akong manatili. Pakiusap, natatakot akong mag-isa. Tiningnan ko ang kanyang inosenteng mukha at ang kanyang flat na tiyan na patuloy niyang hinahaplos. Sa halip na sampalin siya, ngumiti ako. Isang nagniningning na ngiti, ngunit may malamig na tingin. Tumayo ako at lumapit sa 100-inch na telebisyon. Sige, sabi ko ng mahinahon. Nagtinginan ang tatlo na hindi makapaniwala. Seryoso ka? Nauutal na tanong ni Marco. Masaya. Siyempre. Ngunit bago natin salubungin ang isang bagong miyembro, sa palagay ko ay dapat nating linawin ang ilang bagay tungkol sa pananalapi at ang pinagmulan ng batang iyon. Linawin ang ano? Sumimangot si Melissa na nag-aalala. Kinonekta ko ang aking cellphone sa telebisyon. Lumiwanag ang screen na nagpapakita ng aking mga file. Ngayon ang inauguration party at mayroon din akong espesyal na regalo para sa pamilya, isang bagay na magpapamangha sa inyo. Tiningnan ko ang iilang bisita na nagbulungan. Malapit na nilang masaksihan ang pinaka-epiko na pagbunyag sa mataas na lipunan ng Maynila. Pakiusap, tingnan ang screen. Pinindot ko ang play. Isang spreadsheet na puno ng mga numero ang lumabas. Hindi ito financial report, kundi ang detalyadong statement ng mga gastos ng pamilya na ito sa loob ng 5 taon. Ang pamagat na nakasulat sa maliwanag na pula ay nagsasaad. Auditing. Sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito? Nagbago ang mukha ni Marco. Nagbukas ang bibig ni Melissa. Natulala at si Rochelle. Nawala ang kanyang ngiti. Napalitan ng takot. Nagsimula na ang laro. Naisip ko, habang pinipindot ko ang button para lumipat sa susunod na slide, bumalot sa sala ang nakamamatay na katahimikan. Lahat ng tingin ay nakapako sa screen ng telebisyon, kung saan ang spreadsheet, na may mga column at numero na naka-highlight sa pula, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng aking biyenan. Nakatayo ako sa tabi ng telebisyon, at may hawak na remote, nagpapakita ng parehong pagiging kalmado tulad sa isang board meeting. Mga ginang at ginoo. Sabi ko ng may matatag na boses, upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan, tungkol sa kung sino ang sumusuporta sa sino sa bahay na ito, pinapayagan ko ang aking sarili na ipakita ng may ganap na transparency ang pananalapi ng pamilya na ito sa nakaraang 5 taon. Pinindot ko ang button, lumabas ang isang pie chart, 99% na kulay asul at isang maliit na pulang tuldok. Ito ang breakdown ng financing ng penthouse na ito, kabuuang halaga. 110 billion. Kasama ang mga kasangkapan, ang asul na bahagi, nakatumbas ng 109,750,000 pesos, ay nagmula sa aking personal na account at sa pagbebenta ng aking dating kondo at ang maliit na pulang bahagi. Tiningnan ko si Marco na pawis, ay katumbas ng 250,000 pesos na ibinahagi ni Ginoong Marco para bilhin ang leather sofa na gustong-gusto ng aking biyenan. Ngunit, sorpresa, ang P50,000 pesos na iyon ay isang advance sa kanyang sweldo mula sa kumpanya na nagkataong ako ang nagtatag na may 100% ng aking kapital. Lumaganap ang mga bulungan. Tiningnan ng mga negosyante si Marco ng may paghamak. Naku, kaya pala, isang living off the wife na lalaki. Namutla si Melissa. Tumayo at itinuro ako. Sinungaling! Ang bahay na ito ay sa anak ko. Ang titulo ay nakapangalan sa kanya. Ang pera ng asawa ay sa asawa. Ang kuripot at maluho mo, tumawa ako. Nagkakamali kayo, Melissa. Ang pera ko ay bunga ng aking pawis. Hindi ito dahon na nalalaglag sa puno. At tungkol sa titulo, pinindot ko ulit. Sa screen, lumabas ang titulo ng ari-arian. Gaya ng nakikita ninyo, parehong pangalan ang nakalista. Ngunit ang pinakamahalaga, pinansin ko, ay ang kasunduan na ito ng paghihiwalay ng ari-arian na nilagdaan sa harap ng notaryo bago kami ikasal. Malinaw na sinasaad na anumang ari-arian na binili, gamit ang aking pribadong pondo, ay magiging akin lamang sa kaso ng pagtatalo.
Pinirmahan ni Marco ang lahat. Siguro ay masyado siyang abala sa kanyang mga video game para basahin iyon. Nanatili si Marco na paralisado. Naalala niyang pinirmahan niya ang ilang papeles na ipinakita ko sa kanya bilang mga transaksyon sa bangko. Nahulog siya sa aking bitag. Isang bitag na itinuro sa akin ng aking propesyon upang protektahan ang aking sarili. Ipagpatuloy natin sa mga buwan ng gastos. Isang mahabang listahan ang lumabas. Ang mga grocery, ang mga bills, ang spa treatments ng aking biyenan, ang branded na damit ng aking hipag, ang gasolina, at business dinners ng aking asawa sa mga gentlemen's club. Bawat buwan, inililipat ko ang 250,000 sa joint account at ganoon nila ginagastos. Sa 5 taon, nagastos ko ang higit sa 15 million para panatilihin ang kanilang marangyang pamumuhay. Ang ambag ni Marco, 0. Higit pa rito, madalas niya akong ninanakawan ng pera sa wallet o ginagamit ang aking credit card ng palihim. Gaya ng pinatunayan ng mga mensahe ngayon, humarap ako kay Rochelle. Miss Rochelle, alam mo ba kung saan nagmula ang diamond necklace na suot mo? Tinakpan niya ang kanyang leeg. Nauutal. Regalo ito ni Marco, di ba? Isang P50,000 na regalo, ngunit ito ang aking anniversary gift. Ninakaw mula sa aking jewelry box 1 buwan na ang nakalipas para pahangain ka. Hindi ba makati ang leeg mo sa pagsusuot ng ninakaw? Inalis ni Rochelle ang necklace na parang nasusunog at ibinato kay Marco. Binibigyan mo ako ng ninakaw na gamit ng asawa mo? Akala ko mayaman ka. Si Marco, napahiya, ay sinubukang agawin ang remote mula sa akin. Tumahimik ka. Patayin mo yan. Ngunit ang aking mga bodyguard na naghihintay na sa labas ay pumasok at pinigilan siya. 2 matatangkad na lalaki ang pumigil sa kanya na gumalaw. Sumigaw si Melissa, tulong. Ang manugang ko ay umupa ng mga maton para saktan kami. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako, ngunit ang pinaka nakakapanabik na bahagi ay darating na. Sa screen, lumabas ang mga loan contracts mula sa mga loan sharks. Ito ang dahilan kung bakit kailangang magnakaw ni Marco. 5 milyong piso, kumpleto ang katahimikan. Ito ang halagang utang niya sa mga loan shark para sa kanyang online gambling at football betting at para makuha iyon, pinapirmahan niya ang aking pangalan upang ipautang ang shares ng kumpanya. Kasama ang mga interes. Ang totoong utang ay maaaring umabot sa 7.5 milyon. Bumagsak si Rochelle sa sofa. Ang kanyang pangarap na makahuli ng milyonaryo ay naging bangungot na may isang taong may utang. Muntik nang himatayin si Melissa. 5 milyon? Marco, anong ginawa mo? Bumagsak si Marco. Humihikbi sa sahig. Nanay, patawarin niyo ako. Isabela, tulungan mo ako. Bayaran mo ang utang ko. Pangako, magbabago ako. Tiningnan ko siya nang may pagkasuklam. Tulungan ka? Sa anong karapatan mo ako pinipilit? Sa karapatan ba ng isang asawang taksil na nagdadala ng kanyang kabit sa bahay o sa karapatan ng isang anak na hinahayaan ang kanyang biyenan na masunog ng buhay nang hindi man lang natinag? Tiningnan ko si Rochelle na may mapanuksong ngiti. Ayan ang iyong milyonaryong kabit, 5 milyong utang. Kung gusto mong maging asawa niya, kailangan mong hatiin iyon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng karangalan at utang. Umayaw si Rochelle na takot. Wala akong kinalaman diyan. Dinaya niya ako. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinawakan siya ni Melissa. Huwag kang umalis. May anak ka niya. May responsibilidad ka. Bitawan mo ako, baliw na matanda. Sino ang gustong maging manugang ng isang pamilya ng mga mandaraya na nawalan ng pera? Itinulak ni Rochelle si Melissa na bumagsak sa sahig at tumakbo palabas. Gulo ang eksena. Ako, sa gitna ng lahat, ay nakaramdam ng matinding ginhawa. Inalis ko ang kanilang mga maskara, ngunit hindi pa ako tapos. Mga Ginoo, sabi ko sa mga bodyguard, dalhin ang mga karton. Kailangan nating ilabas ang basura. At ang basura, tiningnan ko si Marco at Melissa. Kayo iyon. Ang sala ay parang isang labanan. Nakatakas na si Rochelle. Si Melissa, nang makita na nasisira ang kanyang plano, ay sumigaw. Paano ka naglakas loob? May apo ako na darating. Ngumiti ako at kinuha ang mikropono. Sandali Rochelle, huwag ka munang umalis. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang tunay na ama ng iyong anak? Natahimik ang lahat. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Sigaw ni Melissa.
Tiningnan ko ang aking tanga na asawa ng may awa. Marco, nagpa-check up ka ba? Pinindot ko ang play. Sa screen, lumabas ang medical report. Pasyente, Marco Perez. Diagnosis, secondary infertility dahil sa abuse ng substances. Rate ng viable sperm, 0%. Ang resulta na ito ay mula sa isang sample na lihim kong kinuha 1 buwan na ang nakalipas. Ayon sa doktor, ang iyong kakayahang maging ama ay 0. Maliban kung ikaw ay niloko. Pumuno ang tawanan at bulungan sa silid. Namutla si Marco. Hindi ito totoo. Maaari kang magpa-test kahit kailan mo gusto. Ngunit ngayon, tanungin mo ang iyong kabit kung sino ang ama. Lahat ng tingin ay napako kay Rochelle. Namutla, umamin siya sa gitna ng mapait na tawanan. Hindi siya ang ama. At ano ang inakala ninyo? Na ang inyong anak ay isang kayamanan, isang impotente, isang nabigo na walang pera at puno ng utang? Ano ang tingin ninyo sa akin? Si Marco, galit na galit, ay sinubukang saktan siya. Ngunit iniwasan niya ito at natumba si Marco. Sino ang sasaktan mo? Kung hindi ko lang inakala na ikaw ang may-ari ng penthouse na ito, hindi ako lalapit sa isang walang kwentang tulad mo. Ang ama ng anak ko ay isang real estate mogul. Gusto ko lang gamitin ang apelido mo para mapanatili ang imahe. Bumulala si Melissa at bumagsak sa sofa, umiiyak sa pagkawala ng kanyang apo, at para maging malinaw, nagpatuloy ako. Narito ang isang maikling video. Sa screen, lumabas si Rochelle na nakikipaghalikan sa isang kalbo at matabang lalaki, ang aking pangunahing kakumpetensya sa negosyo. Malinaw na naririnig ang boses ni Rochelle. Huwag kang mag-alala, honey. Dadayain ko si Marco para maniwala siyang kanya iyon. Pagkagaling ko ng pera sa asawa niya, tatakas ako sa'yo. Nang makita ang pagtataksil, nawalan ng ulirat si Marco. Sumugod siya kay Rochelle, hinawakan ang kanyang buhok, at sinampal siya, pokpok. Nag-away sila ng matindi. Nagpapagulong-gulong sa sahig. Habang nakikipag-away din si Melissa, hinihila ang buhok ni Rochelle. Ang iilang bisita na natira ay tumakas sa nakakadiring eksena. Nagmasid ako ng walang pakiramdam. Nang mapagod sila, lumapit ako. Ang tunog ng aking takong ang naghudyat ng katapusan ng palabas. Tapos na ba kayo? Dinumihan niyo na ba ng sapat ang bahay ko? Itinuro ko ang pinto. Lumabas kayo rito. Ngayon din. Gumapang si Marco at nagmakaawa. Isabela, patawarin mo ako. Dinaya niya ako. Mahal kita. Magbabago ako. Itinulak ko ang kanyang kamay ng may pagkasuklam. Hindi ka nagkakamali, Marco. Ikaw ay tanga at sakim. At ang bahay ko ay hindi isang lalagyan para sa mga basura na hindi nare-recycle na tulad mo. Humarap ako sa pinuno ng seguridad. Hector, iset mo ang timer. Kung hindi sila lumabas sa loob ng 5 minuto, gamitin ang puwersa. Opo, ma'am. Si Melissa, nang makita na seryoso ako, ay tumakbo papunta sa kwarto. Aalis ako, ngunit dadalhin ko ang aking mga damit, ang aking mga alahas. Tigil diyan. Sabi ko, pinipigilan sila. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na kumuha ng kahit anong bagay sa bahay na ito? Akin ito! Sigaw ni Melissa. Inilabas ko ang bank statement sa aking cellphone. Sa iyo? Ang Hermes bag na P375,000 pesos na ito ay binayaran ko gamit ang aking credit card. Ang mga perlas na iyon ay binayaran ko. Maging ang panloob na damit na suot mo ay binili ko. Tiningnan ko si Marco at Valerie. Ang inyong wardrobe, ang inyong mga relo, ang inyong mga cellphone, lahat ay 100% binayaran ko. Namutla ang kanilang mga mukha. Simple ang aking patakaran. Dumating kayo na walang dala. Aalis kayo na walang dala. Hindi kayo magdadala ng kahit isang aspile. Buburahin mo kami sa kalye ng hubot-hubad. Sigaw ni Melissa na sinubukang sumugod sa akin. Pinigilan siya ni Hector. Hindi ako ganoon kalupit. Sa bodega, mayroon kayong mga lumang damit na dinala ninyo mula sa probinsya. Suotin ninyo iyon. Ang iba ay mananatili. Mas gugustuhin kong sunugin kaysa hayaan kayong mga walang utang na loob na gamitin iyon. Si Marco, natalo, ay inalis ang kanyang Rolex at inilagay sa mesa. Si Valerie, umiiyak, ay kumapit sa kanyang Chanel bag hanggang sa agawin iyon ng isang gwardya. Mabilis na kinuha ng aking mga tauhan ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit at inilagay sa mga kahon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanilang pekeng katayuan. Si Melissa, desperado, ay lumuhod at niyakap ang aking mga binti habang umiiyak.
Isabela, anak, patawarin mo ako. Ako ay isang baliw na matanda. Huwag mo akong palayasin. Wala akong mapupuntahan. Tiningnan ko siya. Naaalala ang aking ina na nagpihit-pihit sa sakit. Takot kang mamatay sa kalye at naisip mo ba na maaaring mamatay ang nanay ko nang tapunan mo siya ng kumukulong kaldero? Hindi ako naaantig ng iyong mga luha. Itago mo iyon para sa nalalapit na malungkot at kahabag-habag na pagtanda na naghihintay sa iyo. Binitawan ko si Hector. Tapos na ang oras. Palayasin mo sila. Kinaladkad sila ng mga gwardya palabas sa gitna ng mga sigaw, insulto, at pagmamakaawa. Inilagay sila sa elevator. Nang sumara ang mga pinto, nakita ko ang tingin ng pagsisisi ni Marco. Huli na. Bumaba ako sa lobby para panoorin ang huling eksena. Inihagis sila ng aking mga tauhan sa bangketa sa mismong pag-ulan. Nagkumpulan ang mga usyosong kapitbahay. Nagtuturo at nagkukomento. Tingnan mo, siya yung sa penthouse. Sabi nila pinalaya siya ng manugang dahil sa pagmamaltrato, karma, ang kanilang mahalagang reputasyon, nagkawatak-watak. Habang binabasa sila ng ulan, tumalikod ako at umakyat sa aking bahay. Tahimik na tahimik. Pumunta ako para tingnan ang nanay ko, na mahimbing na natutulog. Nanay, nagtagumpay ako. Wala na sila. Wala nang makakasakit sa iyo muli. Umiyak ako, ngunit luha iyon ng kalayaan. Bukas ay isang bagong araw. Ang simula ng isang bagong buhay. Ngunit una, kailangan kong pumunta sa korte. Kinabukasan ng umaga, nagising ang aking ina. Anak, gumagaling na ang paso. Nasaan ang asawa mo, ang biyenan mo? Nagkaroon ako ng masamang panaginip. Hindi na iyon bangungot nanay. Wala na sila magpakailanman. Ngayon, ay mabubuhay tayo ng payapa. 3 araw ang lumipas, ang karma ay mabilis. Natagpuan ng mga loan shark si Marco sa isang maruming pension house. Binugbog siya na nagpadala sa kanya sa ospital na may bali na binti at ilang bali na tadyang. Walang pera o insurance. Napunta siya sa pasilyo ng isang pampublikong ospital. Tumawag ang ospital, ngunit tumanggi akong magbayad. Nagkaroon ng stroke si Melissa nang malaman ng lahat. Naparalisa ang kalahati ng kanyang mukha at si Valerie, ang model daughter, ay tumakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Inabandona ang kanyang pamilya sa kanilang kapalaran. Wala akong naramdaman, ni saya ni lungkot. Ito ang bunga ng kanilang mga gawa. 2 linggo pagkatapos, sa divorce trial, pumasok ako ng may taas noo. Dumating si Marco na naka-wheelchair, payat na payat, humihingi ng kalahati ng penthouse at na ako ang magbayad ng kalahati ng kanyang utang. Kalmadong ipinakita ng aking abogado ang kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian at ang mga ebidensya na ang utang ay eksklusibong kanya dahil sa ilegal na pagsusugal. Hindi nagtagal, ipinasa ng hukom ang desisyon, divorce granted. Akin ang penthouse, kanya ang utang, at kailangan pa niya akong bayaran ng 1,250,000 bilyong para sa pinsala na idinulot sa aking ina. Tumunog ang martilyo. Tinatatakan ang katapusan ng aming kwento. Bumagsak si Marco. 6 na buwan pagkatapos, ipinagbili ko ang penthouse. Bumili ako ng isang chalet na may malaking hardin sa labas ng syudad, isang tahimik na lugar na puno ng mga bulaklak, ang tunay na pangarap ng aking ina. Nakikita ko siya ngayon, walang sapin sa paa sa hardin, nag-aalaga ng kanyang mga gulay. Malusog at masaya. Ang peklat sa kanyang braso ay isa na lamang alaala ng bagyo na aming pinagdaanan. Mula sa balkonahe, nararamdaman ko ang matinding pasasalamat. Natutunan ko na ang kaligayahan ay wala sa luho, kundi sa pagiging may-ari ng sarili mong buhay at makita ang ngiti ng mga mahal mo. Mga kababaihan, tandaan ito, huwag na huwag ninyong ipusta ang inyong buhay para sa kahit sino. Maaaring magtaksil ang isang lalaki, maaaring mawala ang pagmamahal, ngunit ang kaalaman at pera na kikitain ninyo para sa inyong sarili ay hinding-hindi kayo iiwan. Maging independente, self-sufficient, at malakas, na may pera sa bulsa at malamig na ulo. Kayo ang magiging reyna ng inyong sariling kaharian, nang hindi kailangan yumukod sa kahit sino. Dito nagtatapos ang aking kwento, na may masayang pagtatapos para sa nakakaalam ng kanyang halaga at isang napakamahal na aral para sa mga nabubuhay sa kasamaan at kasakiman. Salamat sa pakikinig. Sana ang aking karanasan ay magbigay ng lakas sa mga nakakulong sa malungkot na kasal. Maging matapang. Dahil pagkatapos ng bagyo,
Laging sumisikat ang araw,